Mga kababayan, barko ng BIFAR at Philippine Coast Guard nakaranas na naman ng matinding harassment mula sa tropa ng China at PLA Navy helicopter. Ngayon lang tong oras na to yan ang mainit na balita sa ngayon itong araw na to. Hindi naman tayo nagbabalita kundi bibigay tayo ng reaction video, na komentaryo, question, criticism. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon mag-comments na, pwede rin naman. Kasi ito yung mainit na balita sa ngayon. Ito na naman ang barko ng BIFAR at PCG, Philippine Coast Guard hinaras na naman. Sa kabila ng may mga batas na ginawa ang Pilipinas, ito talagang wala talagang ginawa o hindi talaga, ini-ignore lang talaga ng mga China o ng mga Chinese itong mga batas na ating ginawa, itong mga nakaraan tungkol sa maritime law sa Pilipinas. Binabaliwala lang talaga. Kaya ito na naman hinaharas na naman. Talaga nakakaano na talaga, nakakabwisit, na nakakatawa, na nakakainis na ang balita. Okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, please guys mga kababayan like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din kay UNTV News and Rescue. So itong balita na to sa kanya, to bibigyan lang natin ng reaction video to kasi ito nakakabwisit talaga paulit-ulit na lang. Sige, umpisa na natin mga kababayan. Naalarma ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at Philippine Coast Guard sa panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kahapon January 24, papunta ng Sandy Cayce ang mga barko ng BIFAR na BRP Datu Pagbuwaya at BRP Datu Bangkao kasama ang PCG. Magsasagawa sana sila ng marine scientific research at kukuha sana ng sample sa lugar. Tingnan niya BIFAR tapos meron pang escort na Philippine Coast Guard matindi, hinaras pa rin. Ngunit habang patungo sa lugar, nakaranas sila ng agresibong pagmamaniobra mula sa tatlong barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4206, 5103 at 4202. Sa video, makikita nga muntik mabangga ng CCG vessel ang barko ng BIFAR. Mabuti at takailag lamang ito kaya hindi inabot at naiwasan ng banggaan. 4 na maliliit na bangkarin ang idineploy ng CCG upang gipitin ang dalawang BIFAR rigid hulled inflatable boats na maghahatid sa mga magsasagawa ng pagsusuri sa lugar. Bukod sa mga barko at maliliit na bangka, isang People's Liberation Army Navy o land helicopter na na-identify sa pamamagitan ng tail number 24 ang umikot at nag-hover sa isang hindi ligtas na altitude sa itaas ng BIFAR rib na lumikha ng mga mapanganib na kondisyon. Talagang talagang hinaharas talaga. Tingnan naman yung helicopter iibabaw sa'yo, napakaingay niyan, tsaka mapakalakas ng hangin. Talagang harassment talaga. Dahil dito, napilitan ng BIFAR at PCG na ipahinto ang kanilang survey operations at hindi nakakuha ng mga sample ng buhangin sa Sandy Cayce. Yun, tingnan nyo naman, sinabi pa ng Philippine Coast Guard pinahinto na nila ang kanilang gagawin sana sa Sandy Cayce. Talagang talagang natuwa, siguro malamang natuwa yung mga China, PLA, mga tropa ng China dahil umatras. Kinundina ng PCG ang tahasang paglabag ng China sa Convention on the ayan na naman, kinundina na naman. Pagkundina na lang ang tanging gagawin na yata at ng ating gobyerno, ng Philippine Coast Guard, sa bawat harassment. International Regulations for Preventing Collisions at Sea o 1972 Call Regs na naglagay sa panganib sa buhay ng mga tauhan ng BIFAR at PCG na nagsasagawa lamang ng lehitimong marine scientific research sa mga sandbars malapit sa Pag-asa Island na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Okay mga kababayan, tingnan naman, malungkot na balita na naman to. Ito ang ngayon lang itong January 25, 2025 nangyari. Ito yung pangharas na naman sa kabila ng mga
ano na tayo, gumawa ng ang gobyerno ng Pilipinas gumawa ng maritime law kung ano ng mga batas tungkol sa West Philippine Sea, pero wala nangyari, no. Talaga ini-ignore lang talaga ng China. Binabaliwala lang talaga yung mga batas natin. Talagang ano, kasi nga sa palagay ko mga kababayan, kasi nga ang tingin ng China sa atin isang maliit, tsaka isang maliit lang na kuto. Tapos isa pa, hindi pa talaga gumagawa ng aksyon o hindi man lamang kumakanti o hindi man lamang lumalaban sa mga bawat harassment ng China. Kaya dire-diretso lang siguro, ganun nga nangyayari, no. Kaya dire-diretso ang panghaharas ng China sa mga tropa ng Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Ganun pwede rin naman kayo mag-comments diyan, mga kababayan. So talagang ito lang nangyayari, harassment na naman. So talagang umatras hanggang sa umatras na lang ang Philippine Coast Guard at ang BIFAR, no. Hindi na nila pinagpatuloy ang kanilang misyon diyan sa Sandy Cay. Nakakalungkot lang talaga, no. So babasahin natin to, mga komentaryo ng mga kababayan natin. Yan natin. Ito, mayroong komentaryo na ating kababayan dito, ayan, no. Sana pinagpatuloy nyo na ang pagkuha ng sample. Duwag. Tapos sasabihin nyo na huwag matakot ang mangingisda. Kayo yung natakot eh. Yun yung komentaryo ng isa sa mga kababayan natin. Wala pala silang kwenta yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ayun ang mga komentaryo. Kaya nga walang kwentang Coast Guard natin at Navy, mga walang kwenta. Ayun ayun ang mga komentaryo, mga kababayan. Ito yung mga komentaryo ng mga taong bayan tungkol sa nangyari sa ngayon. Ang haras na naman ngayon ng China sa Philippine Coast Guard at BIFAR sa ating mismong teritoryo sa West Philippines. At ito pa, mas lalong natuwa ang mga mapirata, umatras mas lalo pa talagang pinapakita yung kahinaan yun. Tama, natuwa talaga yung mga China, no? Kasi nga pinapakita nila na ang kahinaan. Ayan, sa PAO, ayan, Kaya pala takot ang mangingisda dahil nakikita nila na mas takot ang Philippine Coast Guard. Ayun, isa sa mga komentaryo na mga taong bayan. Mas takot. Kaya pala takot din ang mangingisda kasi nga takot din ang Philippine Coast Guard na dapat yung mga laga sa kanila, no? Kaya pala, no, walang aksyon ng gobyerno natin. Paulit-ulit na lang ganyan. Walang aksyon, nakakasawa na. Ayun, komentaryo ng mga taong bayan, ganyan ang mga komentaryo sa nangyayari sa West Philippine Sea sa ngayon. At isa pa, puro kayo reklamo. Andun na kayo, di nyo pinatuloy. Pinakita nyo na takot talaga kayo. Tingnan nyo. Nandun na nga sila sa Sandy Cay, no? Umatras pa. Talagang puro daw reklamo. Puro isa pa na lang, Walang-wala kayo sa Vietnam, ang tatapang nila. Tama, no? Kwento na rin ng netizens na wala naman action ng Pilipinas, parating na lang ganyan. Walang nangyayari dyan. Dapat action, dapat. Yun. Talagang ganyan mga reaction ng mga taong bayan. So talagang nakakasawa na talaga. So sana pwede rin kayo mag-komentarya dyan. Okay mga guys, no, mga kababayan. Yan, kung hanggang dito na lang tayo, no. Yan, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong komentaryo, reaction video, please huwag nyo kalilimutan naman na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Okay, so salamat.